October 4 yung sa aming barangay. So, yung naghahanap kayo ng bahay, yung gagamitin ni Kuya Mig sa dun sa mga bus, 105. Kada araw may simula, may plano sa kamay. Lakad sa seat kahit tirik ang araw, ngayon. unang sabay. Rex Love Construction, Boy ka hanggat gusto mo. Usapan namin para sa bakal may kwento't laman. Hindi lang ito trabaho, to'y pangarap na buo. Kada buhos ng semento may pangakong totoo. Sa bawat 4-5 lead. Iyaro ko mamaya. Lutuin ko muna yung ulam. So darating yung araw, yung sealant is ganito yung inside 90 cm or 1 meter. hindi pero totoo. Pero siyang connect dito and then lagi lang sa ano to. Drone shot mula sa taas, progress na mabilis. Kada floor kita mo na, di lang basta business. May teambag, may pamilya, kahit dusty ang mata. Dito sa vlog na to, damang-dama ang gawa. Blueprint sa papel, pero puso ang batayan. Kaming mga gumagawa sa likod ng kabayan. Walang shortcut sa tibay. Good morning. Monday. Meron tayong bagong jersey. Meron palang liga dito po sa aming barangay. Sa Barangay Gemasan dito sa Arayat. Magpipista po kasi sa October 4 dun sa aming barangay. So meron kaming maliit na liga ni Kapitan. Doon lang po sa aming pinaka-purok doon. So nakabuo po kami ng 12 team. Bale, lahat po kasama, pati po yung mga tropa, pero yung team isa Rumble. Rumble po yung ano nila. Hindi po kampi-kampi. So namili kami ng mga malalakas at saka yung mahihina, pinag-rumble namin para po pantay-pantay yung pantay-pantay yung mga team, hindi yung may malakas, may mahina. So yun. Ayan, minsan isasama natin sa vlog yung laro. Baka yung laro pala magiging ano lang. Ang laro doon sa Friday to Sunday lang. So hanggang October na po 'yon. Pampista. Update tayo dito sa metal frame na 2-bedroom na guest house natin dito sa farm. Ayun na. Balangkas na po yung kanyang bubong. Ayun, baka hindi po ako umalis ngayon. Ayan. Dito muna tayo sa farm ngayong araw ng Monday. Pinabati ko pala ng si Utol ng happy birthday. Birthday po niya ngayon. Pero ginanap na po namin kahapon yung kanyang birthday. Ayan, Tol, happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Tapos pabibili ko na rin yung yerong gagamitin dito para naka-ready na. Meron yero doon kaya lang bitin. Magagamit lang yung doon, isa lang. So dadagdagan ko na lang yung yero dito. Saka insulation para presko. So tara. Punta muna ako sa pupunta pala ako ngayon po yung usapan namin ni Kuya Mig doon sa nagbobong sa Modern Bahay Kubo Project. So ngayon yung usapan namin para sa payment. So tara, para malaman natin kung magkano po yung babayaran or magkano hinabot yung bubong. Kung ilang pieces yung nagamit nila, yun lang po yung babayaran ko per peraso po kasi yung usapan namin ni Kuya Migs doon. Ayun, maglalagay na sila sinepa and then papaben na natin yung mga sinepa rito and then yung gutter. Stainless gutter doon sa inside gutter. And then magkakasupport pa po dito sa harapan yan. 1.8 ang luwang nung yero niya dito sa labas. So kung walang support po yan, mahina po yan. Baka po pagka may malakas na hangin or bagyo, possible na tatangayin po. Wala lagi natin na support.
dito sa ano, sa harapan. Ayan, nandito na po tayo kay Kuya Migs. Ayan, yung po mga naghahanap ng kubo. Ito po yung mga gawa nila. Yun o. Ayan, next po doon is ganito. Sasaigan po ng kawayan yun. And then meron din po siyang ganang upuan. Bayad muna tayo ngayon sa bubong. Ayan na, ito yung mga gawang kubo ni Mang Migs. Ito. Ay! Sige na, umiasa pala. Ayan pa mga boss, oh. Mamaya tanong natin yung presyo. Ay! Aso! Ito, laki nito, oh. Ito, laki. Meron din siyang ano, pahingahan dun. Gano'n kaya ito? Kuya Migs, magkano itong ganito? Itong ganitong kalaki. Ha? 70. Ito. Ay mga boss, 70,000. Anong size nito? Anong size? 6x16. 6x16. Pasok ka. 70k. Ay, maganda. Ha? Maganda, no? Pasok ka. Maganda ano to, parang cottage, no? Malaki, 6x16 feet. Oh? Paalang sa loob lang. Oo. Haba, no? Ngayon, yung ganun, yung modern. Yung modern ko ba? Oh, 70k ito, no? 200. 200 yan. Oh. Bah, pwede na bahay yan, ah. Ha? Bahay. Pasok ka. Ayun mga boss, 200k. 200k po yan. Nakabinil. Bahay na po yan. Nakabinil pa siya. Oh, di ba? Kung gusto niyo ng ano, yung kung naghahanap kayo ng bahay, ang ganda, no? Oh, pasok ka. Oh, makakisami pa. May wiring na yan. May wifi din. May wiring na. May wiring, kala ko wifi yung ano. Ito. Oh, pwede na sana bahay, oh. May isang kusina rito. Kwarto. May cabinet. Yung cabinet din. Oh. Sa taas din. Yan sa taas, no? Oh, diba? Dalawa. Sliding door. Isa. Hindi pa tapos na ako, Migs. Sliding door yan. Exit door. Daddy window. Window. Oh, slip door. Ito exit. Lalagyan CR dito, no? Kung kapagawa, lalagyan ng puno dyan, no? Access papunta sa CR. 200. 200k to. Pag sa'yo may bawas pa. Pero pagka subscriber ko may bawas, no? Ay, magpunta rito, no? Ayan mga boss, oh. 200,000. Sa farm, maganda yung mga yan. Kung nag-uumpisa pa lang kayo, kung gusto nyo na may matulugan sa farm nyo, or gusto nyo, Maganda yung kawayan mo. maganda, no? Ito. Pili natin to. Ito po yung gagamitin ni Kuya Migs sa, ano, dun sa modern bahay kubo sa Saig. Marami maubos pa. Marami, maluwang yun. Dahil ito. Ito, Kuya. Bali, yan, long span. Long span siya, no? 70 rin siya. Oh, Anong size naman ito? 6x12. 6x12. Yan, 70,000. Naka-long span na siya. Ito, itong ano, parang bahay. Ha? 80 lang yun. 80. Ba, mura nito. Pawid. Pawid, no? Ito kasi long span yung bubong, no? Ito mga boss, 80. May kwarto to, Kuya, no? Dalawa. Dalawang kwarto? Oh, Ba? kabilaan. Ito mga boss, oh. Kung gusto nyo ng ganito. Lang yan. Oo, simple lang siya, no? 80,000. Ito, aircon type. Ay, ito, may aircon to. Aircon type. Magkano naman to? 105. Ha? 105. 105. Ay, may 105 pa. 105, ayan, aircon. Kakatisan eh. Ay, oo, pwede. Kakatisan eh din. Mga boss, oh, 105. Pipinturahan pa to din, ah. Oh, pipinturan. Pipinturahan pa. Ang ganda ng kisame niya, nakadome. Ay, dito. Nag-fit na. Isits ng abang, no? Pwede, pwede. Tatak lang.
Buli ka doon sa bundok. 105. Oh, sa bundok, no? Maganda doon ngayon. Nandito. Ayun yung aircon, no? Oh, aircon. Nakabang siya ng 1 horsepower. Oh. Ito yung Ah, dyan na lang tatap, no? Kuryente. So, abang na pala, no? ha? Plug and play na lang, no? Tatak lang. Tatap na lang, no? Oo. Oh, lubos, oh. May wiring na. Tatap na lang. Number, ano to? Number 8. May kuryente ka na. Kabang na. Saan ka pa? 105. Wala ka ng Wala ka ng problema, no? Kung di-deliver mo pa ko yan, no? bibili kayo ng pundasyon, meron na din. Ayun yung ano. Baldi. Ayun, no? Ito pala. May nakaready na palang pundasyon si Kuya Mix dito. Magkano isa? 450, ano? May meron na siyang, ano, post trap. Ano lang dyan. Bubutasan. Bubutasan na lang tapos i-screw. O ano, i-bolt. Meron na siya. Yung hagdanan, libre na. 3 Libre na yung hagdanan. Yan, nagde-deliver po sila any point of Luzon. Ayun ang 105 maganda. Paano kuya? Ano muna? Gandaan muna ako sa kwenta, no? Oh, thank you. Kuntat nandiyan na yung resibo. Oo, sige. Thank you very much. Salamat. Pupunta na kami doon pag Oo. na lahat. Oo, sige kuya. Salamat. Okay. Thank you, thank you. Ayan, nandito na tayo. Yun o. Pinabend ko na rin po yung mga gagamitin bended accessories dito. And then pina-order ko na rin kay Bayaw yung ano, yung yero. Para magkababong na po yan. Ubusan muna nila yung ano doon, yung beam. Ayan, may beam po doon sa pinakalikod. And then baka siguro bukas na makapaglagay dyan dahil iano muna yun eh. Nakaporma yun, doon po kasi yung gutter. So hindi mo lalagyan ng gutter yan hanggat hindi natatanggal yung forma. Tapos aasintan pa yan doon sa may ano niya, sa taas ng at least mga 20 cm yung lampas niya sa ano, 20 to 30. Pinakaano na po kasi yung likod ng firewall. Kasi yung dito ipapalagay ko na rin dito yung pinaka-support. Tatlo po yan, sa dito, sa gitna, sa dito, and then railing na po yan. Ayan. Merenda muna kayo doon. May ano doon, may merenda doon, mapapaitan. Check. Ayan po siya. Ayan, 8 feet sa ilalim ng Raptor. 8 feet po dyan. And then dito sa dito 2.6 ang height niya. Alos 20 cm lang po yung slope niya pag ganyan. Ayan, hindi mo siya masyadong slope. Ayan. Tapos yung yero nito buo, wala pang dugtong yan. Yun dito sa may inside gutter stainless. Tara, nanda mo na. No. Huli ako ng talangka. Ano, puro babae. Ayan, babae yan. Ano ko lang ito, nilaga. Kukulong ko sa Sprite. Ayan na, ito na po yung yero. Gagamitin doon. Angat, gray yung kinuha ko. Gray. 0.5 ang kapal po nito, 0.5. 10 yero po yun, halos 8.6 tapos plus 1.8. Halos ano na yun, ilan na ba yun? Halos 10 meters. So ang cover naman po ng hero niyan is 1 meter. Tignan natin kung ilan. 8.6. Tapos yung ibs niya is sa 1990. 0.9 yung ibs. So plus 1.8. 1.8.
Ganun. Plus 1.8. 10.4. So 10 kasya na dyan. 10 po. Masasakopan naman ng flushing gutter yan. 10 pieces. Bahala ko rin po kasi malagyan ng ano yan. If ever na makaipon pa ulit, papalagay po ako ng solar panel. So doon po sa bubong na yun ilalagay. Kaya medyo patag lang yung pinaano ko, pinisloop ko. Para yung araw, yun dito. So maghapon siyang nakabilad. Or marami tayong maha-harvest na na power pagka gano'n. Ayan. Nataga ng solar panel, kaya pinatibay ko rin yung kanyang framing 2x6. Magpapasolar tayo, solar. Ayan, marami na po mailalatag na panel dyan sa taas na yan. Panel. Ayan, meron tayong tools na bigay po ni Kuya Ricky ng Rosales, Pangasinan. Ito, unbox natin. Ayan, maraming salamat muli kay Ate Maling tsaka kay Kuya Ricky. Ito, yun wow. Yun. Bali ano po siya, wall chaser. Ayan. Ginagamit po to sa pangsinsil, lalo na sa mga electrical. Ito yung kanyang mga blade. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5 blade. So yan ko mamaya, testing natin. Lalo na dito mag-chipping din po ako. Maglalagay ako ng mga CO dito, mga outlet. Siguro every span 2 para maraming outlet dito. Sa taas din, tsaka sa site magagamit po ito. Ayan wall chaser. So yun, itetesting natin mamaya. Lutuin ko muna yung ulam, yung talangka. Ito ulamin namin. Yan, luto na to. Ano lang, pinakuluan ko lang po sila sa Sprite, and then nung natuyo, nilagyan ko siya ng mantika para siyang pirito. Diba? Saw sa suka. So kaya kay Apoleleng, kinanay, bigay ko muna. Yun prepare natin ang lunch. Meron pa po doon, paksiw na ay ang init, paksiw na kabasi. Dito na lang kami magla-lunch. Ay kapon pa yung suka. Magbubudol tayo, magbubudol fight. Kunin ko lang yung pa doon, kanin na lang. Yun meron pa tayong paksiw na kabasi. Sarap nito. Tayong 3 peraso. Kung gusto nyo ng paksiw na kabasi, okay, tara, kain tayo. Kain po tayo. Ayun po yung sinasabi kong support itong roofing. Ayan, yung tatlo. Yung pinalagay ko na yan, hindi lang po design yan, may purpose po yan, may function po yan. Pinalagay ko po yan gawa ng, yun nga, tulad na sabi ko kanina, pagka malakas yung hangin,
possible po na magalaw itong roof na yan pagka wala po siyang support dyan sa harap, or possible na di pa rin dahil napakaluwang po niyang overlap na yan, or yung yung kanyang eaves dito, or pasobra niya. Nasa 6 feet po yan, 1.8 meters. Standard lang po sa pasobra or yung eaves or yung alero kung tawagin ng iba, 0.9 or 3 feet hanggang 1 meter. Yan, standard lang po yan. Pero pagka sumobra ng ganyan, halos doble na. So kailangan po meron siyang support, or is either na patibayin yung kanyang pinaka frame or yung pinaka rafter. Matibay naman po yung rafter niya actually, pero hindi ako komportable. Mas gusto ko yung talagang sigurado. Ayan, para pagka malakas man yung hangin, hindi po natin pinangangambahan. Nasa huli po kasi yung pagsisisi. For example, hindi natin nilagyan ng ganyan, and then dumating yung malakas na hangin, or may bagyo man na malakas. So pangangambahan po natin to na makali pa rin, or magalaw yung magiging bubong. And then pagka magalaw po yung bubong, kadalasan po nagkakaproblema yung kisame. Yung kisame pagka gypsum board or PSM board, magbibitak po yung dugtungan. Kadalasan po ganyan mangyayari pagka po yung roof isa magalaw. For example, yung pong mga carrying channel, or yung kanyang pambitbit, yung nung bracket hanger ng ceiling isa nasa bubong naka-attach or nakalagay. So pagka magalaw yung bubong, malakas yung magalaw yung bubong. So syempre pati yung kisame gagalaw po yun. Pagka gumalaw yung kisame, syempre yung kisame may dugtungan. So dun po yung magiging problema ng kisame, makakrack. Ayan, kaya po yun sasilipin natin. 2x6 po yan. And then dyan na rin mag-connect yung railing dyan sa taas. Ganda yung pagkakatapos na. .9 to 1 meter, yan standard po na space yan sa eaves. Pero pagka medyo umaba na, much better na lalagyan ng support, connected sa rafter. Ayan, tapos yun na yung railing. Alao na ata, check. Alao siya. Sige, tingnan natin. Tatlo yan. So matatag na po yung bubong yan. Ayan na yung framing. So lalagyan din po namin ng insulation to. Medyo mababa lang yung bubong niya. So much better na lagyan ng insulation para dagang rin ng init, malesan yung init. And then ito sa likod pa-plastering natin, tapos waterproofing. Dito po kasi yung for sure dito po yung init nito dito sa pader na to. Ayun na yung inside gutter. So nasa 8 inches yung lalim, tapos nasa 6 inches yung lapad ng gutter. Ayan siya, 8 inches, 6 plus 2 8, then 6 inches yung lapad niya. Tapos lalagyan natin siya ng capping. Asintan pa po ito siguro mga 30 cm para doon yung capping sa taas. Meron siyang capping. Ayan. Ang disadvantage lang po dito sa inside gutter mga boss, yung pong leak. At alasan kasi naging problema dyan yung sealant or yung bulkasil. Yung bulkasil kasi din naman po lifetime yan, kailangan din i-maintain. For example, summer season po possible na pumutok yung bulkasil or mag-crack. So pagdating ng rainy days o rainy season, pagka na-crack yung bulkasil, pagka ganitong inside gutter, so yun yung cause ng leak. Kaya yung inside gutter, kung may iwasan nyo pong wag mag inside gutter, iwasan nyo, mas maganda pa rin yung nakalabas yung gutter para hindi hassle. Kadalasan po yung problema ganun pagka inside gutter, hindi po mape-perfect yan. Pagka for example ginawa namin to, wala siyang tulo this bagong gawa pa lang. So darating yung araw pagka yung sealant is na-expire or na-crack, pumutok,
So yun yung magiging cost nung tulo pagka ganito yung inside gutter. Yan, railing na to. Railing pala nito mga boss, ang standard height pagka railing, pagka mataas na ganito 110 or 115, halos hanggang dibdib po. Pagka mababa, pagka nasa ano lang, nasa ground lang yung, or yung hindi siya mataas, 90 cm or 1 meter, kadalasan 90. Tsaka yung railing ng hagdanan 90 cm yung height. Sa railing ito 90 cm yung napalagay kong ano dito, railing. Tama-tama lang siyang hawakan nun pagka 90. Pagka kasi 110, mataas na po yun, hindi naabot ng bata. Mag-wiring sana ako kanina, kaya lang mga boss, yung palang mga tools wala yung aking mga hand tools tulad ng flyers, cutter. So wala akong magagamit, nasa site. Hindi ko alam kung saan site na iwan. Hindi tayo makapag-wiring din pala. Wala tayong gamit. Ito, subukan na lang natin itong bagong tools na bigay ni Kuya Ricky, Wall Chaser 220 volts. Ayan, meron naman siya manual. So pasahin natin ito manual para alam natin operate. Siya halos nasa 1 inch yung kapal niya. So okay lang yan, lulubog na po dyan or kakasya na dyan yung flexible hose or PVC na 1/2 lang naman kadalasan yung ginagamit sa electrical or flexible hose. Tapos gandahan nito, meron pala siyang mga boss, pump pang tubig. For example, ayaw natin yung malikabok, pwede siyang i-connect dito and then lagay lang sa sa balde. So meron siyang dito, meron siyang tubig na lalabas dito saan hindi nilipad yung likabok. Ayan, ganda. Testingin natin kung maganda siya, kung ano siya, kaguhit. Testingin po natin, testing kung testing lang natin dito sa flooring. Pwede. Pwede. Medyo po kasi to, matigas to. Tapos buhos. Pero kung palitado lang, tsaka dito sa CHB, ano po yan, kayang-kaya niya. So magagamit natin yan sa waterline, electrical. Yan po yung kadalasan na ginagamit. So yan. Ayan. Hindi meron na siyang muka, hindi na kailangan chipingin pala.
Medyo mababaw lang yung nakaano niya. Nakaset niya dito. At least dapat mga ano, mga 1 inch or 1.5 inch para labog yung tubo. Si Lolo Boy. Mag-alas 5 na. Yun o. Ano siya ready. Okay. 2x3. Kaya nga pinalagay ko po dito sa taas. Tapos 2x2 sa baba. Ayun na, nasintahan na rin nila. Sa bukas pwede nang ilagay yung gutter dyan pagka nabaklas po yung ano, forma. So, baka bukas makapaglatag na rin sila ng yero. Yan, pagkatapos ng bubong, so pwede na mag partition. Pwede na mag wall partition dito. 2x3 ang gagamitin po namin dito. 2x3 na, ayun. Pinabili ko na. Yun na lang manifest yung 1.2. Pang partition naman kasi yun. Imbes na gumamit tayo ng metal stud, so mas matibay po yung tubular na 2x3 kesa sa metal stud. So, okay. Dito, ay tuyo na oh. Tuyo na yung ano dito, tubig. Yes. Ayan, so kahit na umulan man, so hindi po masyadong mababasa rito. Wag lang yung may anggi syempre pagka dito yung hangin, for sure. Ano din po rito, papasok rin dito. Or maglagay na lang ako ng ano dito ng lona pagka umuulan. So binababa na lang para hindi pasok yung tubig dito. Maglagay ng ano dyan, yung nahihila pagka umuulan. Malakas yung ano dito, anggi, so pwedeng ibaba. Ayos. Ayos na, okay. Tapusin lang nila yun para bukas makapag yero na sila. Yan, ito yung dalawang CR. Ang size po nito 4 feet by 8 feet or 1.2 by 2.4. So yun po yung standard size ng CR kung saan makukuha natin yung standard na measurement ng space ng shower, and then water closet, tapos yung vanity or yung lavatory. So yung pakikita ko sa inyo yung layout. Ang kadalasan pong ano, layout ng CR, yung water closet tuloy. Yung shower area, ang standard po niyan is 90. Ito yung 90 cm. Ayan. 90 cm po. Finish po sa tiles yan tapos kung maglalagay tayo ng borders or yung pinakasukalo nya, so nasa 10 cm po yun. 10 cm. Ano siya dito, harang. Yan, 90 cm standard po sa shower enclosure yan. Tapos ang water closet, ang standard ano po niya, yung kanyang space or luwang simula dito sa ating shower, ayan, nasa ano na to, 1 meter. Ayan, 1 meter. So 80 cm po yan. Ayan, 80 cm. And then yung ating water closet is sa sentro siya. Sentro, 40 cm sentro. So dito yung ating water closet. So yung kanyang abang dapat po sa finish tiles nya at least nasa 1 foot or 30 cm sentro ng ating pipe. Ayan, sentro. Ayan yung pipe natin dapat. Ayan. Pero syempre wala pa tayong tiles dyan. Maglagay tayo ng space at least mga 2 cm para sa tiles. Tapos ito na yung vanity natin. So ang vanity natin, kadalasan po niya nasa 2 feet. O yun, sakto lang. Yan o, 2 feet or 60. So dito po yung kanyang vanity. Ayan, dito. Pero dito po yun, dito po layout yan. Magkatalikuran po yan. Para yun ding mga plumbing nya,
magkahanay lang para hindi na po, kung dito kasi malayo, tsaka dito kasi pintuan yan. So pintuan, vanity, water closet, and then shower. Ganun din dito sa kabila yung layout niyan, talikuran lang sila. So dito yung pintuan niya, tapos yung kanyang lavatory, water closet, and then shower. So yung ating abang dyan ay meron na tayong abang na ano dito na PPR pipe. Ito po yung water line. Yung water line yan magsusupply na dito sa dalawa na yan. So dito lang yung ating abang. So back to back na po yan. Madali lang po siyang ilinyahan ng tubig. Hindi na paikot-ikot or dyan lang sa linya na yan. Back to back na lang yung ating line. Ayan, napakasimple lang. Sakto lang po yan. Standard size ng CR. Kung nagpapagawa kayo ng CR, so standard size, ito yung common layout. Hindi siya malaki, hindi rin po siya ganun kaliit. Sakto lang. Ito po yung size ng kwarto. So simula dito, yung kwarto niya is halos sa 10 feet 3 meters. And then dito standard size naman po ng room 3 meters, pero mahaba po siya rito. So dito nasa ano siya, nasa halos sa 12. Pwede rin natin siyang gawan ng ano dyan, prepare na pang guest room. Pwedeng double deck, double sa ilalim, and then meron pang single sa taas. Tapos pwede rin tayo maglagay ng pull out bed dito sa ibaba para marami po yung makakatulog. Yan, dito rin ganoon din. Dito yung magandang location. May bintana rito kasi to. Ang ano lang dito, itong mangga, yung mango. So, ayoko naman putulin yan. Marami pong mamuha itong mangga na yan. So okay lang yun. Paglabas naman dito, tanong naman po yung Mount Arayeta yan. Yan, pero yung mangga na to, gikip po yan. Di ko puputulin yan. Dito, yan o. Nandito kayo, di pagka mayroon ng ano dyan, pool. So ang ganda ng tanang mo yung mga naliligo. Yun. Okay na. Pahinga na muna. Pahinga na sila. Alas 5 na. Pahinga na. Pahinga na. Bukas naman. Bukas naman. Check. Bukas naman. Ito na yung gutter. Stainless. Bukas makapag-air na sila. Meron namang insulation doon. Meron din namang alambre. Ayan na po yung ulan. Yung sinasabi ko, medyo pagka po talagang ano dito, malakas yung ulan, tapos malakas yung hangin. So yun po yung aking pinaghahandaan. Ayan o, lumalakas yung hangin. Lalo na itong area is open space. Ayan na siya. So mamos, dito na po tatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Bukas may babong yan.